Hello everyone, I am Vanessa Jade Bangahan. Isa po ako sa owner ng Hermanas Fashion Trends. Ang co-owner ko po ay ang sister ko, ang dalawang sisters ko, and my father po. Kaya siya tinawag na Hermanas kasi tatlong magkakapatid kami na babae. Kaya we come up with the Hermanas fashion na mga trending. So, nag-start po yung business namin before the pandemic po, around July 2019. So, before po kami nag-business, me and my sister po, meron na kaming parang online work, yung tinatawag nila parang virtual assistant. So, that time, okay naman siya, pero parang na-realize namin na parang gusto naming mag-business. Parang iniisip namin, ano kayang magandang business during the pandemic, which is hindi naman tayo nakakalabas, hindi tayo nakapunta ng mall. So fund kami ng mga ukay clothes, mga ukay pants, ukay dress. So parang naisip namin na parang, what if try nating magbenta ng ukay? Try lang naman, kasi that time, hindi pa known yung live selling dati. Medyo nakakahiya-hiya pang mag-live selling kasi bago pa siya sa pananaw ng mga tao. So parang, sabi namin, sige, try natin. So, yung first product namin is bags na po siya. So, nag-set up lang kami, ilagay namin yung products namin na parang ganito. Pero parang wala pa kaming mga ring light, yung natural lighting na ang gamit namin. So, ayun, nag-try kaming mag-live. Yung views namin nasa 3, 5, mga ganun lang. Pero sobrang saya na namin nun. Kasi sabi na, wow, may viewers tayo. At least, very positive kami. Sabi namin, at least may viewers. So, ayun, may nagko-comment na nga, pwede pa flex ng ganito, pwede pa flex ng ganyan. And super thankful kami dahil yung mga family namin, very supportive. Sila yung mga unang customers namin. Noong mga panahon na yun, nagsisimula pa lang kami. So, ayun pa, unti-unti. Tapos, after nun, nakapagbenta kami ng bag, nag-try kami. Sabi natin, what if denim pants? Try natin denim pants. Kasi nung time na yun, medyo may nagla-live na din. Pero parang sabi namin, walang nagla-live ng denim pants. Sabi namin, sige, kuha tayo ng isang bale, try lang namin. Ayan. So, ayun na-receive na namin yung bale namin, ganyan. Sabi namin, pag-open namin, ang gaganda niya. Actually, ang gaganda talaga ng ukay. More on mall quality talaga siya. Ang medyo challenging lang doon is yung presentation ng product and the way you deliver, paano mo siyang i-flex, kumbaga sabi nila. Very hands-on kami noon ng sister ko. Once na-open na namin, sinusort namin yung mga magaganda at saka yung mga may issue, mga may kailangan i-repair. So, ayun. Yung mga magaganda, inuuna naming labhan. Labhan na namin yun. Kahit okay siya, nilalaban namin siya, tapos pinaplansya namin. Ayan, meron pa nga yung time, parang bumili talaga kami ng parang fabric, fabric spray, para mabango siya. Sabi namin, okay to, basta maganda yung presentation natin, feeling ko papatok to. So, ganun yung mindset namin. Pati always kami excited, sabi natin, uy, ang ganda nito, baka magustuhan nila, ganito, ganyan. So, ayun, thankfully, okay naman ang outcome, nakapagbenta naman kami. Tapos, sobrang saya namin nun kasi kahit konti pa lang yung nanonood sa amin, siguro pinakamataas na viewers namin dun, mga around 20 to 30. Pero, sobrang saya na namin. Sabi namin, sobrang worth it yung pagod. Sobrang worth it yung pagkuskus, pagbilad sa araw. Kasi may time kasi noon na parang ibibilad namin sa araw. Tapos nakita namin, kumukulimlim na naman yun. Hindi pa uso yung dryer nun. So, basang-basa pa siya. Ayan, sinasabit namin ganyan. Tirik na tirik yung araw. Tapos mamaya, kukulimlim. Tapos biglang tatakbo kami, kukunin namin lahat. Tapos iinit na naman, ilalagay na naman namin. Kasi parang mas group closer kami to each other. Ayun, nag-aano kami ng ideas, o ito ibenta natin, o magpa-promo tayo ng ganito. Parang ang daming ideas na pumapasok. Minsan, na-overwhelm na kami, sabi namin, baka parati tayong promo ng promo, mamaya, puro na lang, hindi na bibili sa atin, ganyan. Ayun, medyo a form of bonding na din siya, ma'am, to our family.
Siguro pinaka-main na challenges, since online po yung business namin, hindi katulad ng ibang entrepreneur na may physical store, so nache-check talaga ng mga customers natin, mga consumers natin yung product. So sa amin, ang challenge namin dito is kung paano namin ma-deliver, paano namin maipakita sa buyers or sa customers kung gaano kaganda or ano ba yung mga features na isang product, anong size, anong ganyan. So, one of the challenges lang yun, ma'am. Pero yung pinaka talaga na parang dala-dala namin hanggang ngayon is yung mga irresponsible na buyers po. Yun yung pinaka-major. Feeling ko makaka-relate lahat ng mga online sellers na katulad ko na isa yun sa pinaka-medyo nakaka-disappoint. May time na parang nakaka-disappoint siya pero marirealize mo na parang it's a part of the ano na talaga. It's a part of the online world na talaga na parang meron talaga yung parang niloloko-loko ka lang, hindi nila nare-realize na 4 hours, 5 hours kang tuloy-tuloy na nagsasalita, nagfe-flex, gumagalaw, parang wala kang kausap, pero kailangan parati kang nakadada. Ayan, para walang dead air at saka para hindi umalis yung buyers mo, 'di ba? Ganun. So, isa 'yun, ma'am, yung sa mga irresponsible na buyers namin. Pero kahit ano kasing gawin namin, kahit magpa-send na kami ng details, magpa-down payment na kami, meron din talaga. So it's a part of the business na talaga siya. Pero ngayon, masasabi ko, ma'am, na parang na siya, medyo lesser na siya kasi yung mga tao medyo nare-realize na nila yung hard work namin as a online seller. Doon tayo sa work-life balance kasi sabi ko nga kanina medyo hands-on talaga kami sa aming business. So medyo nagkakatalo sa time sa mga bata. Ay nagkakatalo tayo doon. Pero another opportunity na binigay sa amin is nakapag-hire po kami ng aming mga assistant po. Ayan, meron na kami ngayon. After siguro bago lang din po, after 4 years, last year lang din po, nakapag-hire na kami ng taga-assist po namin, taga-pack, taga-linis po, at saka meron din kaming tinutulungang 2 riders. Ayan, napaka-loyal na riders. Since siguro yung riders namin is 2 years na sila sa amin. Very very honest and responsible. Ayan, vital din kasi yung work nila sa online world, very vital din ang work ng riders para matanggap ng buyers yung aming mga products na intact po. Recently lang, meron kaming na problem about sa scammers naman po. Ayan, nagpapanggap na kami, tapos niloloko nila yung mga buyers namin, nagpapapay po sila through GCash. Kaya ayan, beware na lang po talaga tayo sa mga scammers. Yung mga advices ko po sa mga may balak na mag-start ng kanilang mga business, online business man yan or physical na business talaga, first and foremost talaga is know your niche. Yung tawag nila niche, kung ano yung parang gusto mo talaga, ano yung gusto mo talaga. Hindi yung parang nakita mo lang, uy, nagbebenta siya ng ganito, magbenta rin ako. Dapat isipin mo kung ano yung gusto mo. First and foremost, kung ano yung gusto mong ibenta. Yung hindi mo mafe-feel na parang mapapagod ka kasi nag-e-enjoy kang ibenta. Ayan, for us kasi, ukay bags. Kasi mahilig kami sa bags. Kaya ayan, parang sabi namin, parang gusto namin ipakita din sa iba na parang ang gaganda ng mga bags. Ganon. And, ayun, kung ano man yung naisip mong ibenta, always remember to be honest to yourself and to your buyers. Ayan, yan kasi talaga yung pinapangalagaan namin dito sa shop namin is always to be honest. Whether it's small lang na issue or basta honest ka. Kasi once na naging honest ka sa buyer, okay din yung maging credibility mo. So, anything na sasabihin mo, alam nila na parang, oo, totoo tong sinasabi niya. Ganun. Hindi kasi kami yung parang yung parang makabenta lang.
Then after a while, na parang, ay, ganito pala 'to. Akala ko ba walang walang issue, walang ganyan. Ay, iba pala. Ayaw namin ng gano'ng, impression na maibibigay namin sa customer. Gusto namin all transparency, all goods kami. Ayan. And eto pala, always be excited sa product mo. Dapat excited ka ipakita sa customers mo, ipakita sa mga buyers mo na eto maganda yung product namin, bilhin nyo, subukan nyo yung product namin. Kasi sino yung unang magiging excited? Sino magiging unang magpo-promote ng product kung hindi ikaw lang, di ba? Kaya dapat marunong kang magbenta. Dapat you have to learn, you have to research, you have to have willingness to learn. Dapat mag-research ka, ano bang kailangan kong gawin para maka-attract ako ng maraming buyers. Ayan, ano ba kailangan ba may pleasing personality, relax, composure. Don't give up. Kung feeling mo, you have to follow your intuition. Kasi kami, more on intuition po kasi talaga kami. Sabi namin, parang feeling ko, ipupush natin to. Parang feeling ko, lalago to. Ayan, always think positive. Wag yung parang, hindi ka nga nakabenta ngayon. Malay mo sa susunod, 'di ba? Malay mo sa ganyan makakabenta ka na, kailangan mo lang talagang magsipag, magtiyaga talaga. Ayun, you don't have to give up agad-agad. Since hindi lang nakabenta, try again, try and try again. Kailangan maging honest sa customers. Yun talaga ang pinaka-importante. Honesty is the best policy, ika nga nila. Yun, kailangan masaya ka, kailangan love mo yung work mo, ayan, para hindi mo ma-feel masyado na parang nakakapagod, parang nag-enjoy ka lang. And yung pinaka-last na siguro yung qualities is kailangan motivated ka. Ayan. Dapat isipin mo kung bakit mo ginagawa to, para sa family mo, para, di ba, makapag-provide ka. Ayan. So, kailangan mo hanapin yung purpose. You have to find a purpose para sa ginagawa mo araw-araw. Yun po. So, dapat honest, enthusiastic, and dapat motivated po. To inspire other people na maraming ways kung meron kang willingness to do one thing, maraming ways. Ayan. Katulad na nga ng ginagawa namin, dati parang nilo-lockdown lang yung mga nagbebenta ng ukay, gano'n. Pero parang as time goes by, na parang medyo common na siya ngayon. Parang ayan. Siguro kailangan lang nating isipin na kailangan lang natin maging positive always in everything that we do. And ipaubaya lahat kay Lord, kay God. Kung will niya yun, it will happen talaga. And another thing is, gusto namin i-showcase yung mga products namin na kahit ukay lang sila, pwede silang ipanglaban sa mga brand new natin. And sa mga brand new na products, konting linis, konting repair, ayan, pwede na siyang ibenta ng maayos in a affordable price naman po, na pangmasa na presyo. So, abot naman po sa competition, wala namang kaming control dyan. Kasi, lahat naman po pwedeng magbenta, lahat naman po pwedeng mag-business. Ang sa amin lang po, ang sa amin is, focus lang kami sa amin. Ayan, focus lang kami sa amin, and we always, iniisip namin parati na professional tayo. Hindi dapat tayo naninira or hindi dapat natin inaapakan ng ibang tao. Ang purpose lang talaga ng pagbebenta namin is yun, magbenta at saka makapagkuha ng konting income para sa family namin. Ayan, so lahat naman tayo is nagbi-business lang talaga. Pero sometimes nga lang, meron talagang mga challenges na parang kahit ano na yung gawin mo, anong buti na yung gawin mo, meron pa rin talagang masasabi yung ibang tao. Ayan, so yung sa mga ganon, nag-move forward na lang kami always, hindi na namin siya binibig deal. More on focus on the goals na lang talaga kami. Yung focus and always keep your feet on the ground. Ayun nga po.
So, meron kaming ano dito, may nakalagay kami na win me. Ayan. Yung win me merong meaning. So, yung W muna tayo. W is work hard and work smart. Ayan. Dapat, matyaga, masipag. Basta, always ka lang mag-work hard. Lahat naman yan is masusuklian in time. And always be willing to learn. Always research ka lang kung ano pang kailangang idagdag sa business, ano pa ba yung kulang. Ayan. And then next naman tayo is inspiration. Kailangan mong maghanap ng inspiration. Ang inspiration kasi natin, yan yung nagiging motivation natin para sa ginagawa namin. As para sa amin, motivation namin is yung family. Ayan, para makapag-provide kahit konti for the family and know your purpose. Bakit mo ba 'to ginagawa? Para saan ba 'tong ginagawa mo? Ayan. And yung eto na nga, sabi ko ma'am, yung N is never rush. We always have our own timeline. We have our timeline. Kung hindi pa naman ngayon, baka bukas or baka next week, time mo na. Ayan, wag kang mag-compare. It's never good to compare yourself to others kasi meron kang own timeline. Ayan, baka sila okay na sila ngayon. Ayan, baka ikaw bukas pa, ganon. So, stop comparing. You'll never find happiness pag nagko-compare ka ng self mo sa ibang tao. Always be thankful kung anong meron ka and stop comparing yourself. Ayun po. Then next is mental health. For the M na tayo, mental health. Always, ito din sinasabi ko to sa lahat na clear your mind with self-doubt. Ayan, wag kang mag-doubt. Kaya mo yan. Dapat ikaw yung nagpo-push sa sarili mo. Nakaya ko to. Ayan. Nakaya niya, kaya mo din yan. Ayan, never doubt yourself. Always have a positive attitude, positive mindset, kasi dyan tayo magiging successful. Ayan po. And lastly is E for embrace. Ayan, embrace all the challenges and pray po. Ayan, all things will happen. All things na for you will find its way in time. Just pray and try lang natin na i-overcome lahat ng challenges. One step at a time po. Ayan. Win me for the win.